Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Ako po si Charles at welcome po sa aking daily devotion. Ngayon pong linggo ito magkakaroon po tayo ng bagong series na Intimacy with God. Seek me with all your heart. So sa araw na ito ating tatalakayin ang talatang Jeremiah chapter 29 verse 13. Ang sabi rito, "You will seek me and find me when you seek me with all your heart." So, hahanapin natin ang Panginoon at makikita natin siya. Matatagpuan natin siya kung hahanapin natin siya ng buong puso. Kung buong puso tayong naghahanap sa kanya, magpapakita siya sa atin at mahanap natin ang ating Panginoon. So, punta tayo sa unang teaching. Ang sabi rito, searching is the first step to intimacy. So, para magkaroon tayo ng intimacy or connection sa ating Panginoon, ang unang step natin gagawin ay dapat mag-search tayo. Hanapin natin siya. Hanapin natin siya sa paanong paraan, siguro sa pagbabasa ng Bible or sa paggawa ng mabuti or sa simple sa pagsunod sa mga utos niya, dahil ganun, yun yung way or yun yung paraan para mahanap natin ang ating Panginoon. So, ang unang step para magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon ay syempre dapat manggaling muna sa atin. Hanapin natin siya sa atin. Hanapin natin siya. Tayo ang unang gumalaw para matagpuan natin ang Panginoon. Kagustuhan natin na hanapin siya muna. So, sa ikalawang teaching, ang sabi rito, God loves to reveal Himself. So, ang ating Panginoon ay gusto niya na ipinapakita niya ang kanyang sarili. So, kumbaga, lalong-lalo na kung ikaw mismo na tao, tayo, hinahanap natin ang Panginoon. So, talagang magpapakita siya sa atin. Sa ibang tao nga eh. Kumbaga, sa ibang tao na hindi siya hinahanap or sa ibang tao na hindi siya pinapansin or hindi siya pinibibigyan ng oras, nagpapakita siya eh. So, paano pa kaya tayo na buong pusong naghahanap sa kanya? So, gusto ng Panginoon na magpakita siya or gusto ng Panginoon na i-reveal yung kanyang sarili sa mga tao. So, sa ikatlong teaching po na tayo, God rewards who seek Him. So, kapag tayo naghahanap sa Panginoon, kapag tayo patuloy tayong nag-search or hinahanap ang ating Panginoon sa ating mga sarili, ay nire-reward tayo. Binibigyan niya tayo ng reward, parang ganun. Siyempre nga, pag nakikita niya na hinahanap niya tayo, pag nakikita niya na nagsusumikap tayo na mapalapit sa kanya or mahanap siya sa ating mga puso, darating ang panahon na yun ay nakikita ng Panginoon eh. Nakikita ng Diyos na hinahanap natin siya. Nakikita ng Panginoon na gusto natin siyang makilala. So, pagdating ng panahon, i-reward niya tayo. Bibigyan niya tayo ng gantimpala. So, punta tayo sa application. Ang sabi rito, search God with all your heart. So, dapat kapag hinahanap natin ng Panginoon or kung gusto nating mahanap ang Panginoon sa ating mga puso o sa ating mga sarili, ay dapat buong puso natin, bigay na bigay tayo. Hindi yung basta naghanap ka lang ngayon tapos bukas wala na. So, kumbaga hindi yung basta parang naghanap ka lang ng gamit, pag tinamad ng maghanap, titigil na. So, hindi dapat ganun. Hanapin natin ang Panginoon ng buong puso, ng buong sarili, nang sa ganun ay mahanap natin siya, So, talagang ibigay natin lahat, yung talagang maging seryoso tayo sa kung paano natin siya hanapin sa ating mga buhay. So, punta tayo sa ikalawang application. Sabi rito, pursue intimacy with God. So, pag sinabi kasing intimacy, parang magkaroon ng connection or magkaroon ng pagkakaintindihan. So, dapat tayong mga tao, ginagawa natin yun or sinisikap natin na mangyari yun. Sinisikap natin na magkaroon tayo ng connection sa ating Panginoon, na maging konektado tayo sa Panginoon. So, paano natin gagawin yun? Siguro nga, pag nagbasa tayo ng Bible or kapag nagsimula tayong sundin siya, gumawa tayo ng mabubuting bagay or makinig tayo doon sa kagustuhan niya. So, ayun, punta tayo sa ikatlong application. Sabi rito, act accordingly to God revelation. So, kapag ang Panginoon nagpakita sa atin or
or kapag ang Panginoon ay nagparamdam sa atin, mag-act tayo na bilang servant niya. So yun nga, kapag ni-reveal, kapag nagpakita ang Panginoon bilang Diyos, syempre dapat tayo, umasta tayo na bilang tagasunod. So hindi pwedeng umasta tayo na Diyos din. Syempre hindi pwede yun. Dalawang, Diyos na nga yung God, tapos ikaw, Diyos, mag-aasta ka pang Diyos. So para magkaroon ng connection, or para magkaroon ng pagkakaintindihan, ang God, hayaan mo siyang maging God. Dapat ikaw tagasunod ka. So for example lang, mas mababaw na paliwanag. Kunyari, ang Panginoon nagpakita bilang ama. So dapat ikaw umasta ka na bilang anak. Hindi pwedeng ni-reveal ng Panginoon sa iyo, nagpakita sa iyo yung Panginoon bilang ama. Hindi pwede na ama ka rin. So dapat nagpakita sa iyo ang Panginoon bilang ama, dapat ikaw naman maging anak ka. So ayun lang, bilang Diyos, sabihin natin siya bilang Diyos, tapos tayo bilang tao, maging tagasunod tayo. So ayun, nang sa ganun magkakaroon tayo ng intimacy or connection sa ating Panginoon. So ayun lang, patuloy nating hanapin or patuloy nating i-search sa ating mga sarili, sa ating mga puso ang Panginoon. Dahil pag patuloy natin yung ginagawa, darating ang panahon na magpapakita siya sa atin or magpaparamdam siya sa atin, at ire-reward tayo doon sa kagustuhan natin na yun, So napaka meaningful po ng devotion sa araw na ito. Napakarami ko pong natutunan. Maraming salamat po. Glory to God.